Hello, good morning mga boss. Bibigyan lang natin ng review itong aking Suzuki minivan. So, babanggitin natin yung mga good side and bad side niya. So, at saka yung experience natin sa paggamit at pagbili nitong minivan. So, unahin natin yung mga bad side na na-experience ko dito sa aking minivan. So, at the first day nung pagkabili ko nito mga paps, so binili ko siya cash. So sa unang araw ang experience ko dito sa aking Suzuki minivan ay pagdating ko dito sa bahay ay nangangamoy gasolina siya. So parang may leak pero hindi ko ma-point kung saan. So amoy na amoy sa aming kwarto. So kinabukasan tiningnan ko kung bakit siya nangangamoy. So yung ano niya pala mga paps, so, dito sa ilalim meron siyang clamp sa hose. So yung eto kasi papunta sa tangke, meron siyang hose. Yung clamp niya ay hindi na ikabit ng maayos. So madali lang naman ayusin, pinalitan namin ng bagong clamp. So naging okay na. So yun ang unang bad na experience ko dito, kasi siguro hindi nila ito fuel tank kaya di nila na naglilik pala yung kasi syempre sa excitement ko, so pagkabili pa lang ay full tank agad. So pagdating dito yun, nangangamoy yung gasolina. Then after a week, sunod ko na experience ay natin nakalak pala. So sunod ko na experience ay sira yung niya, clock spring ng busina. So sa madaling salita, nawalan siya ng busina. So nung nag troubleshoot ako, sira yung clock spring niya. So eto mga paps, eto sinubukan kong i-repair pero hindi na gumana. So putol siya, may putol siya. Nakuha ko yung isang putol, dinugtong ko, pero wala pa rin continuity. So tinamad na akong hanapin yung ibang putol. So bumili ako nitong pamalit sa online, kasi sa physical store dito sa lugar namin ay wala akong nahanap na pang DA64B. Then sunod ko naman na experience is at exactly 1 month ayaw nang pumasok ng mga cambio niya. So sa madaling salita, nasira yung niya, pressure plate. So pinalitan ko siya, isang set na lining, pressure plate at saka bearing. So ito yung mga pinagpalitan ko mga paps, ito yung bearing, ito yung lining at saka ito yung pressure plate. So ito ball joint. So ito pala yung yung na-experience ko na minsan ay kumakabig. So pag check ng mekaniko, alog pala yung ball joint. So pinalitan ko na din para isahan na lang. So ito since ayaw nang pumasok ng cambio, pasok pa sana siya sa warranty, kasi sabi nila 1 month para warranty. At exactly 1 month nagka-aberya siya. Hindi ko naman madadala sa opisina kasi ayaw nga pumasok ng cambio. So paano ko ibabiyahe papunta doon? Kaya nag-request ako sa kanila ng mekaniko na kung pwedeng puntahan ako. Sabi lang nila ay i-update nila yung mekaniko ng branch ng kinunan ko nito. So hanggang doon lang, wala naman nangyari. So para ating ganun lang naman ang sinasabi nila. So ang ending, pinagawa ko sa ibang mekaniko. So ngayon okay na naman siya, smooth na siya. At saka nawala din yung dragging, kasi dati kapag kinakapos may tunog na
pangit na tunog. So nung bago na yung set niya, naging okay na. So dito rin pala yung problema. So far ngayon okay na ang takbo niya mga paps. So isa pa sa pinalitan ko agad dito mga paps ay yung itong stereo niya, kasi yung stereo niyang dati, which is yung hindi naman touchscreen, ay hindi tumutunog. So parang wala siyang nasasagap na signal. So pinalitan ko na siya nitong itong Android na Jerelic. So DIY na lang, ako na lang nagkabit. Then pagka salpak ko nito, hindi rin tumunog. So yun pala, wala din tong speaker. So bumili pa ako ng speaker, then kinabit ko para magamit yung stereo. Then eto mga dashcam at saka ako na lang nagkabit niyan mga paps, kasi madali lang naman. So ano pa ba ang bad experience na ko dito? So yun lang ang ko mga paps. So ang pangit lang ng experience ko ay sa after sales service ng kinunan ko nitong unit na ito. So kung kayo mga paps kukuha ng minivan, mas okay na kumuha kayo sa sa builder mismo, kasi yung kinunan ko nito hindi naman sila builder, so branch lang sila. So ang builder nila ay sa Cebu, kasi ito from Cebu pa. So from Cebu ito, then may branch sila dito. So dito taga dito sa Daraga. So kung anong tindahan mga paps, hindi ko nababanggitin, basta may sticker yan dyan sa taas. So tinanggal ko na kasi nadismaya nga ako ng after sales service nila. So ang good side ng minivan na ito mga paps ay mura. So yun lang ang masabi kong So kailangan mo lang palitan yung mga dapat palitan, ayusin yung mga dapat ayusin, then okay na siya. So yun lang ang magandang magandang part ng minivan ko mga paps, is mura siya talaga. So gagastos ka lang ng konti para ayusin yung mga dapat ayusin. So meron din pala ito mga paps na mga kinalbot ng pusa. So hindi ko napansin agad nung pagkabili ko. So napansin ko siya dito na sa bahay. So nakabalot siya pero may mga kalbot ng pusa. So yun lang naman ang mga bad na experience ko dito. So ang importante ay madali lang naman siyang ayusin. So konting linis lang sa mga inner niya. So ayan, nilinis ko lang, madali lang naman linisin. So ngayon ay okay na. So na-enjoy ko na ito na minivan namin mga paps. So ang maganda dito mga paps ay mura nga siya, tsaka komportable din naman gamitin. Bagay siya sa isang maliit na pamilya na katulad sa amin dalawang bata at saka kami mag-asawa. So saktong sakto lang siya sa amin. Pero kung kayo mga paps ay matanda na nagbabalak kumuha ng service para huwag kayong kukuha ng minivan, kasi nakaka-stress sa una, dahil nga hindi siya ready to use kaya ng inaakala natin. So talagang may mga papalitan pa kayo. So kung ako nga na bata pa at saka kahit paano ay alam ko yung mga sira, hindi ko lang kayang gawin kasi hindi ako automotive mechanic, pero graduate ako ng automotive, BS Automotive Technology. So kahit pa paano ay alam ko ang sira ng sasakyang ito. Kapag may nasisira, nai-stress pa din ako, kasi syempre bibili ka pa ng piyesa at papagawa mo pa sa iba.
So kung kayo ay matanda na mga paps na nag-enjoy na lang sa buhay, bili na lang kayo ng brand new na maliit na sasakyan. So kung kayo ay bata pa na pwedeng ganito. So eto mga paps, saktang-sakto lang ito sa aming pamilya. So ngayon na-enjoy ko na siya kasi wala nang mga nasisira. So naayos na, napalitan na yung mga dapat palitan. So nagpapaganda na lang ako nito mga paps. So etong seatbelt soul yan, bago yan, binili ko na lang kasi wala siya dyan. So part na yun ng mga pagpapaganda natin. So ngayon eto lang muna mga paps. So sana makahanap ako ng magaling mag setup ng para mapaganda ko rin naman itong minivan namin. So pa nga pala, yung ilaw niya is dahil na yung ang yellowish na yung lens niya ay medyo mahina sa gabi, kaya nagpalit ako ng LED. So ngayon okay na siya, pero yellowish siya pero maliwanag yung LED na bulb, kaya malinaw na ang ilaw niya sa gabi. So yun lang mga paps. Baka sa susunod ay mag-update ulit ako sa inyo. So kung may tanong kayo ay comment nyo lang para masama natin sa sunod nating vlog. So salamat sa pagkikinig.